Magandang hapon, Eli at Ricky. Balik na naman tayo uli sa ating programa, Iparas kay Paras. At well, first of all, Ricky muna, bumati ka muna, Ricky. Uy, mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao po, at lalo rin yung mga nasa mga kotse nila ngayon, Secretary Eli, mga nakikinig dito sa Arimen. 558 lang po sa inyong palapitan. Okay, at siyempre mga kababayan, ngayon po ay ang isa po sa pinakamalaking balita. Dalawa balita ngayon, ha? Oo. Yung nangyaring karumal-dumal na krimen kagabi. At yun nga, napas lang po yung isa po sa ating mga kasamahan sa industriya, broadcaster, na si Percy Mabasa or Percy Lapid. Yes, si Percy, kaibigan natin yan eh. Tagal ko ng kaibigan yan. Pero nakapagtaka, kasi kaibigan ko naman, pero kritiko yan sa administrasyon ni Presidente Duterte. Yun nga, nagtatanong kasi... Oo, napaka-kritiko niyan. Oo. Pero walang ginawa, walang nangyari sa kanya. Pero ito lang, sa maiksing panahon, naging kritiko din siya kay Vic Rodriguez. Naging kritiko siya sa doon sa Bilibid. At wala man lang pahintulot na papatayin siya. At tininggoy na kagabi. Kagabi yun, Yes, di ba? Oo, 8 to 8:30 daw eh. It follows that the Duterte administration is not a vindictive administration. President Duterte is giving you freedom to speak against him. Ako, ba't nakatingin ka sa akin? Ako, minsan nagkikritiko tayo. Nagkikritiko ka pero siguro tinotolerate ka lang ni Presidente Duterte kasi Hindi, kasi ano yan, sabi nga niya, we live in a democracy. Yes. Diba? Sa PDP pero ito, convention. Eli, ikaw alam ka masyado sa mga namomonitor mo si Percy, ano bang masasabi mo doon? So talagang kritiko yan, no? At lahat talagang binibiral. At sa kasalukuyang administrasyon ay kanyang hindi niya pinalampas, no? Yung mga kaganapan. At sa ngayon ay mahirap tumukoy kung sinong kampo, no? Ang posibleng may kinalaman dito. Siguro makamabuti abangan natin yung magiging resulta ng investigasyon at bumuo na po sila ng task force, no? Secretary, kasi tayo naman lahat at bilang kasamahan natin sa industriya, hangad natin na makamtan yung justisya. Tama po, at we want to express our deepest sympathy Yes po. and condolences to the Mabasa family. Kanina nga, yung kapatid niya, si Roy Mabasa, kaibigan din natin yan. At Roy, para sa pamilya mo, ay kami po ay nakikiramay sa the sudden demise of your brother. Okay, so si Roy Mabasa, dating presidente ng National Press Club, dating reporter ng Manila Bulletin. Hindi dati. Hindi, nagretiro siya. Nagretiro na ba siya? Manila Bulletin, kasama ko na yan sa Abante. Ngayon nasa Abante na. Kasi retirado na yan sa Manila Bulletin. Retirado na. So, nagpang-abot pa kami yung dati. our high respect and condolences. So, now, talking about ano pa ba yung isang sinasabi mong incident? At siyempre, isa rin po sa malaking... Karumal-dumal. Hindi, yung karumal-dumal kagabi. At ngayon naman ay kanina nakapanumpa na po sa Malacanang sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga bagong muling naitalaga na opisyal ng ating pamahalaan matapos nga po na sila ay ma-bypass dahil sa ang sinasabi, di ba, na-bypass sila dahil sa kakapusan ng oras sa Kongreso, nag-recess ng 1 buwan. So dito ay base po sa report, kanina narinig ko sa Malacanang reporter ng DZXL Armen, ay ito pong sina Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy, Commission on Audit Chairman Jose Calida at COMELEC Commissioner Nelson Celis, ay hindi po kasama sa mga listahan na muling naitalagang opisyal ng Pangulo. So Secretary Jing, at bilang abogado, naging kongresista at miyembro ng gabinete,
ano ho ba ang tamang ano ba yung legal? Kasi 'di ba na-bypass matic, wala ka na sa pwesto. Yes, definitely. Pagka na-bypass ka, ibig sabihin, you only survive if you are reappointed. Ibig sabihin, in the meantime that you are not reappointed, you are out of the office, so to speak. No, you're not the one holding that position anymore. Whatever position you are been appointed earlier, wala na po kayo. So, ibig sabihin ng Secretary, mga PSG, dapat yan, hindi na binibigyan ng PSG yan. Kasi wala na dapat. In the first place, they're not even entitled to a PSG. Tama. Hindi, Secretary di ba? Oh, maski na. Maski na? PSG nga, Presidential Security Group lang yan. Pwede kang mag-apply sa PNP PSP. for your security, sa PSPG. But when you talk of PSG, that only pertains to the security of the President and his family. Unless Bongbong Marcos extends his family to these people like Angeles and Vic Rodriguez, then So parang squatter na sila ngayon sa Malacanang. yes, squatter in that sense, no? Until they are reappointed. But in the meantime that they are not reappointed, they have no place in wherever they are being earlier appointed. So ang sinasabi natin, kasi Eri, di ba nabanggit mo nga si Secretary Trixie, so pwede pa siyang ma-reappoint. Kung gugustuhin ng Pangulo. Gustuhin ng Pangulo. Pero bakit hindi pa siya naisama kanina? Yun nga. Siya pa naman ang Importante nasa- kasi yung pwesto niya, di ba? Oo. he is just right under the nose of the President. Di, kung gusto ng Pangulo na i-appoint yan, reappoint. Di dapat nauna pa diyan sa doon sa mga listahan na yan. But the fact is, hindi. So, in other words, what we're saying is, may katotohanan yung mga umaaligid na Mga bali-balita. balita or umiikot-ikot na balita na Sibak na talaga. she's on the way out. And that is probably the one that really broke the Camel's back. camel's back is her pinagpatibay news yesterday na wala naman yata ang utos sa kanya si Marcos na idepensa yung pagiging Yung pagbiyahe. Yung pagbiyahe. pagiging enthusiast ng F1 ay sinabi pa na pumunta doon at magtrabaho, which is not really true, a very false statement. So perhaps this is really the one that get her in, so to speak. So ibig sabihin, ito nabasa ko lang kay Montulpo to. Kasi nag-request daw si Trixie ng 2.5 million na pondo. Okay. Para depensahan niya ang attack against her incompetence. Hindi, ang sinasabi niya, attack against the office of the press secretary. Kaya nga, bakit? Incompetent ba rin yung ibang empleyado diyan? Namang hindi. Isa lang naman Oo. Isa lang naman ang talaga na incompetent. Secretary, legal ba yun? Pwede ka bang kumuha ng 2.5 course not. million Of course not. at ibibigay mo sa traditional at For software her media? personal use? It depends. If it's going to uplift the image of the president, that's what it's there for, no? The image of the president. But if you're gonna use it for your own benefit to tell that you are pretty, you are kind, you are honest, hindi pwede yan. Pretty naman si Trixie. Okay nga, but you cannot use it for, you cannot use that money for saying that you're pretty. Correct. Because it's money of the people. Sa Nika, nag-request daw ng Nika It's up to the NICA kasi alam naman, may guidelines naman yan The National Intelligence Coordinating Agency is to investigate the enemies of the president, the enemies of the government. Yung bang nagkikriticize sa kanya, enemies ba ng government yan? Or enemies niya personal? Yun. So, why should you use the National Intelligence Coordinating Council for that purpose? So,
In other words, she's adding more insult to injury, so to speak. Rubbing salt to a wound, so to speak. Tapos curiously, wala nang nakuhang information about Attorney Vic. Kung saan siya ilalagay. Well, I think nobody's interested anyway. Wala na. He Yeah, was pero- just a whirlwind. Pero, di ba, may mga Yeah. report, Secretary Jing, na matik tinanggalan na ng kanyang security kasi meron Oo, siyang tinanggalan na ng PSG. security. Yeah, Oo. as At to yung mga- why he has that, we don't know. Hindi naman dapat siya entitled, hindi naman siya presidente or pamilya ng presidente. Oo. Pero sa mga nakaraan naman, basta lalo na kung executive secretary, Oo. little president, Usually nakapag-request binibigyan naman ng PSG yan kung ikaw ay nakapwesto. Kung ikaw ay nakapwesto. Well, I hope that will be clarified because the PSG is only for The president. kaya nga presidential eh. First family. Oh, yeah. Kaya nga, tama. Kaya nagtayo ng panibagong security group sa OBP naman. Yeah. Diba? Oo. Tama. At So saka, para sa first family lang yan. at saka mayroon talagang office in the Philippine National Police, yung PSPG, Presidential Security Group. Na talagang ito yung So, nung presidential advisor ka, PNP nang gagaling yun. Yes. hindi PSG. Oo. Lahat At naman least kahit mas malinaw. Yung iba kahit na yung ibang mga senador at ibang individual. Yeah, PSPG or PSPG. from the army, from the Marines. Okay, Meron rin din, yun. they also kaya nga bukod yung PSG doon sa mga ibang security. So, yun ang nangyari. Now, talking about criminality, Eli. Okay. Talking about, well, sinabi ni Senator Bato in one interview that all these things, itong mga kidnappings, itong mga rape, itong mga murder along the way, and ransom, kidnapping for ransom, sabi ni Senator Bato, lalo na yung nire-rape, sabi niya, it cannot be perpetuated or it cannot be done out of a normal thing. Oo, No? you may lucid mind. They might be related really with drugs, no? Naka-high sa drugs or somehow the action is related to drug. Ngayon, we are medyo surprised na walang pronouncement. There is no, unlike the president before, Duterte, talagang masigasig siya in a war on drugs. In fact, we have a video, we'll show the president, former President Duterte, yung kanyang sipag against drug trafficking in the country because naabutan niya, napaka-pervasive na yung drugs, wala. no? Oo. Ang mga biktima, mga anak ng mga OFWs na may perang pinapadala at inuubos sa drugs or and so on so forth, mga bata doon sa mga slum areas. So let's watch again the speech of President Duterte. I think that was done in a sauna. During my inauguration last 2016, I said that the fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. I reiterate that commitment today, and that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Okay. So,
So yan ang relentless pursuit against drug traffickers, drug users, pushers. So yan sa SONA. In other words, the president at the time was trying to emphasize not only to the PNP, the military, but to Congress itself, his policy against drugs. But in contrast, may bago na tayong Pangulo ngayon. Marami pong na-disappoint or had been disappointed because during the SONA, wala siyang na-mention about his move against criminality, against drugs, against terrorists, against whoever, no? Which are criminal in nature. The Secretary, baka naman paniwala niya natapos na dahil nung panahon ng 6 years, na-eradicate na yung mga sindikato. Under Duterte. Baka siguro, but I don't think ito nga, tanungin nga natin siya, in-interview siya. Mayroon siyang interview dito. Hindi yata natapos mayroon siyang sinasabi. Pakinggan natin si Mr. McCoy Jr. Rights in the Philippines in the past few years has really derived from the anti-drug war that President Duterte akala ko nga kung nakapikit mata ko akala ko tatay niya yung nagsalita kasi ginagaya niya masyado Hindi, mas mabuti the naman problem continues to exist. What we can do is to examine and learn lessons from the experience from the past administration, and to go into a little more detail. I think we have found, it is certainly my view, that enforcement, which has been the part of the drug war that has been most vigorously pursued by President Duterte, only gets you so far. And my approach is slightly different. And we look at the drug problem in the Philippines, and it is a significant one. There are approximately, I suppose, according to official statistics, close to 4.5 million actual addicts in the Philippines, and that the corrosive effect of on society, on criminality, on the drug syndicates, etc. Even the politicization of the whole drug syndicates and their networks is something that we still have to deal with. And so perhaps we should look at it. We should look, instead of just enforcement, which will continue, but in a more focused way. I tell when I first came to my first command conference with our policemen, and I said we will adjust. Let us adjust our focus, and let us also look at prevention. Let us education to our young people, to say that this is a dead end. This will get you absolutely nowhere. It will get you put in jail. It will get you killed. And even if it does not do that, this will take away your future. And Okay. medyo mahaba. So, yun. Makikita mo yung dalawang tao, yung kanilang liderato, yung kanilang resolve to end criminality versus somebody who wants to paligoy-ligoy, and you would certainly perceive that parang artista, aktor ang dating. Walang, kaya ikaw Eli, doon sa interview natin sa kay what's his name, Boy Evangelista, anong napupuna mo? Anong nasasabi niya? This is the volunteer against crime and corruption, President. Ang binabanggit ni Manong Boy Evangelista na parang iba yung kanilang dating si dating Pangulong Duterte ay talagang yung strong, yung talagang malakas, at yung kanyang paninindigan talagang solido.
yung sa kampanya, no, laban po dito sa illegal na droga. Sa katunayan, sa kanyang bawat talumpati, kadalasan hindi niya pinalampas yan eh. May mga comments siya na tungkol sa mga droga, lalo't kung na tiyempo, kapag may speech yan, may mga malalaking balita tungkol sa drugs, talagang nagbabanggit yan. At minsan nga, napapamura pa yan, di ba? Pero ngayon, kakaiba raw itong sabihin natin, estilo ni Pangulong Bongbong Marcos, na parang masyadong statesman, yung pagkakano, yun, hindi ganun talagang kalakas yung dating. Kasi iba rin kasi, Secretary Jing, Ricky, na kapag ang Pangulo ang nagsasalita, Correct. talagang yung mga kriminal Nayayanig. talagang tatayo ang balahibo at talagang yung buntot titiklop di ba? Yes. And following that kind of statement galing from the BACC, it would seem that siya na nga mismo, si Boy, ang nagsasabi na lumalaganap na naman uli ang krimen. And statement from Bato de la Rosa ay itong mga kidnappings may be perpetuated by people who are in drugs or high in marijuana or whatever, no? So, yun po. Now, hindi naman tayo bumoto tayo dito kay Marcos, pero winarningan tayo ng ating dating Pangulo na nasa atin yan. Bubutuhan niya yan, popular yan, pero ito yung sinasabi niya sa atin before. Pakinggan natin din si Pangulong Duterte nung Hindi pa nag-eleksyon. Hindi pa nag-eleksyon. On the popularity of his father. He is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, what contribution has he made para sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa? Okay. Tapos mayroon pa isang video, siguro pakita din natin. Mayroong inaakusa si Pangulong Duterte or mayroon siyang binanggit na isang kandidato. Blind item siya. Nag-blind item. Pero hindi, wala siya binanggit May binanggit siya, ito, may speech siya. Nasaan na yung speech natin dyan? I cannot, totoo yan, there's a candidate who was using cocaine and you can ask yung mga mayaman and sabihin ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate or in the air. Doon yan sila magsop-sop ng nila. Ako hindi ako pero kung maniwala kayo, total marami mga mayaman tanong ninyo. Then, if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not let it not be said later on. Okay. So may mga clues na binigay. may mga clues. Tapos tatay daw politiko. Siyempre mayaman kasi mga mayaman. May yate. Sinabi na natin yan ang mga hilig niyan F1. Hindi, may yate nga daw. May private plane, may sa yate, sup-sup. It just brings us back to his very soft approach against drugs. Teka, ano ba yung sups? May titit.
Hit. Humihigop. Hit. Humihigop. Kala ko sa yung Bakit hindi ka ba Pilipinas dati. sumisip-sip? Sumisip-sip. Hindi, humihigop. Sup eh. Sup. Hindi, sa Bisaya kasi yung hinihigop mo yung... hinihigop. Sup yun. Hinihigop ng ilong. Hindi, ang Ilong. cocaine naman kasi talagang hinihigop ng ilong. Hinihigop ng Kasi ilong. pag sup sa Ako bunga. nakikita ko lang pag napapanood ko sa mga pelikula, di ba? Yeah. So, ikaw, ano masabi mo? Hindi, ilan ba yung kandidato dati? Ilan bang kandidato na mayroong tatay na politiko? Oo nga, no? Na level ka agad. Oo. Ha? Na sa pangalan lang daw. Hindi, hindi, isa lang. Sa pangalan lang daw na lumalakas, pangalan ng Oo nga, tatay, isa nga ng lang tatay. pala, no? Sino pa ba? Ayan, sige. Wag na lang tayo magsabi. Wag na. Kasi obvious naman, alam ng ating mga kababayan. Di pati presidente yan eh. So, ibig sabihin, may basehan ng sinasabi niyan. Yes. Intel yun, So, sigurado. ngayon, ihahambing natin or halintulad natin ngayon sa sitwasyon. Medyo ganun nga ang dating. Tama nga si Duterte. Sabi niya, winarningan ko kayo. Oo. So, Pero naman, Secretary, to be fair naman sa ating kapulisan, marami ako nababasa na marami namang mga raids na nangyayari. Lalo na sa NCR, Calabarzon, etc. May mga nahuhuli naman silang mga millions of pesos. pero ang sinasabi ni, he will change the policy. He doesn't believe that it So, is enforcement. plainly enforcement. Paano pa pala mo? Oo nga, no? Kaya sabi niya, education campaign. Di ba ginawa na rin naman Marami yun na ng yan. several... Mayroon na yung drug board. That is may okay naman yung ginagawa. budget. And ikaw, Eli, you've been in the media for a long time. Between the panahon ni Noynoy and panahon ni Duterte, in terms of accomplishment against the drugs, ano pong Hindi, masasabi? kasi talagang yung ating mga kababayan ay talagang nakinabang din at 'di ba sa mga nakaraan ang sinasabi naging parang ligtas sa kalsada yung ating mga kababayan kahit na delikado Maglakad ng gabi, hating gabi. Bagamat sabihin natin hindi naman perpekto, no? Kasi sabihin may mga napatay, hindi naman perpekto na sabihin natin may minsan may mga aligasyon na hindi naman sa karapatang pantao or mga inosente, pero naimbestigahan naman yan, di ba, Secretary King? Ako, Secretary, ito sasabihin ko officially ngayon. Nung mga panahon na yun, nung panahon ni Duterte, medyo critical ako eh. Pero nung bumaba ako sa mga communities ng ilang buwan, nakita ko yung diferensya. Ang diferensya is, tama yung sinasabi ni Eli, yung average na Pilipino nakakalakad na sa gabi. Dati kasi wala eh. Kasi syempre, if a person kasi is influenced by drugs, even magulang pwedeng saksakin eh. Ngayon, ang problema, maski yata sa araw, parang medyo takot na rin. Ngayon, sa nafe-feel mo. Oo, maraming nagsasabi sa akin. So, in other words, Kasi marami daw desperado dahil nga medyo, ano mo ba, Secretary, yung kinikita daw ng isang construction worker na yon, hindi na mapapakain ng isang pamilya. So yung iba, pumupunta na talaga sa criminality. ang sinasabi parati ng ating dating Pangulo, ni President Duterte, naaawa siya sa mga magulang na nasa abroad. Oo. Yung nanay, yung tatay, nagtatrabaho abroad, nagpapadala, pero yung anak naman, nilalapitan ng mga walang hiyang mga drug pusher. At akala ng mga magulang, nag-aaral yung mga anak nila, pero lulo na pala sa drug. Nabibiktima. So, doon talaga sakit ang puso niya. Pero itong ating Pangulo ngayon, wala pa tayong naririnig. Pati Secretary dati, hindi ako puro rhetorics interview with foreign ano ba yon, artista, aktor. Pero mahaba sinabi, yung pala sasabihin na politicize lang yung PNP. Yun lang naman pala yun. May corrosive. Pero dito, Secretary, talagang mahalaga ba na yung direktiba, yung direction, galing ba mismo sa Pangulo or sa hepe ng PNP at DILG, yung kampanya sa droga? When you talk of major crimes, number one of our major crimes,
one of the most serious heinous. or heinous crime, Heinous crime. is the perpetration of drugs. Drugs. The Tama naman. because it connects to other crimes, murder, rape, and so on and so forth, and even an actor. Oo, nahulihan. Ang actor, ina-accuse siya ng isang artista, isang babae ngayon, a very celebrated actor. Sinasabi, ako, nakakilala ko yung babae na yan. Ganda ba? Sinasabi sa akin na ito daw kuha na ito, particular person, ang modus operandi, lalagyan niya ng, iimbitahin niya dahil, nga siya, sikat. Oo. At iimbitahin daw siya, imbitahin niya yung mga at lalagyan ng Pampatulog. pampatulog or Ano yan? Parang dati, date rape, dati. pampahilo. Dati, ano ba, may atibanggang And, tinatawag yan. maybe one of these days, interviewin natin Interviewin natin yan. itong abogado nito. Nag-uuna sa akin si Attorney Topacio. Yun. At maybe we can also interview the other side. Teka, ganun din yung ginawa kay Denise, di ba? Well, Yan ang allegation ni Denise. kaya nga, so in other words, drugs really is not only perpetrated among the poor but also among the middle class, among and even the rich. Sabi nga ni Presidente, yung mga mayaman, Nagsusup-sup. na-mention pa niya, yung isang mayaman daw sa Davao, Oo. barkada daw dito sa isang mayaman na politiko. Uy, totoo yun. Kaya they're birds of the same feather. Yan, Mga mayaman sa aeroplano lang daw sumusup-sup. Sup-sup. Walang huli doon Oo, walang huli kasi wala Di ginagawa hindi po natin sinasabi na ito lahat ay may katotohanan. Sinasabi lang naman ng ating dating Pangulo, don't blame me na I did not tell you. Hindi. And it has little bit has now shown what he was talking about. Naman, Secretary, in terms of pagka presidente na nagsabi, wag mo nang pagdudahan yun. Kasi maraming dinaanan yan bago yan nakapunta sa kanya. Binerify pa ng siguro quadruple times yan So, pwede naman natin sabihin, iba-ibang approach ang nanalo siya. Ibang approach niya. Pero ang mga tao tumitingala, hindi pa kami nakarinig sa kanya. Ano bang policy ano bang policy nito? Ngayong mga babae na kapatid ko hindi na makalakad sa gabi. Tama. Yung mga anak ko takot nang lumakad sa araw. Sa akin, mga anak ko ngayon, kung ikaw ang pangulo ng bansa, wala ka bang survey? Wala ka bang mga taga-advise sa'yo na, boss? Yung neighbor ko, hirap na maglakad sa gabi. Ayaw na daw, kasi bumalik ang kriminalidad. Totoo yan, totoo. But, artista ka pa, ganyan-ganyan ka pa, ginagaya mo yung tatay mo, nakakahiya naman yun. At wala kang sinasabi na enforcement. Tulad sa amin sa Antipolo, nakita mo Antipolo, di ba, Kylie? Napakalaking area niyan, tapos mga tricycle lang at mga jeep. Siyempre, yung anak ko, siyempre, lumalabas. Kaya nakakatakot na rin talaga. So, tayo naman, we are not doing personal things against somebody. Tayo, concerned din tayo. Ako, naging politiko din ako. Concerned din ako sa mga constituents ko. Oo, Diba? siyempre. Kayo, may mga neighbors kayo, may mga pamilya kayo. We are also all concerned about in the same way as we are also concerned with the food items in the palengke. We are also concerned about our future protection, di ba? Correct. Diba? May nag-text si Roy, papunta siya sa police station ngayon. Okay. Siguro ibig sabihin Roy, bibigay. kung nakinig ka man at condolence again, ha? Oo. So, Okay. So dito kaugnay ng binabanggit natin dito sa issue po ng kampanya sa illegal na droga, meron dito may mga panukala ngayon na magkaroon po ng mandatory drug testing sa mga artista. So ito ba makakabuti ito sa kampanya laban po sa illegal na droga, Secretary? well, it will help, but I don't know if
that is constitutional. Kung mandatory, hindi Oo, pwede. constitutional. Tama ka. Kasi, ano yan right of privacy yan Na? So, maraming kaso na ipapile mga injunction yan. Kasi hihinga ng bloody fluid, kaya hindi pwede. Oo, So kasi- dapat kung magbo-voluntary dapat. Oo. Oo. Hindi Kaya pwede lang naman mandate. nagiging compulsory yung drugs. Like pag nagpa-rehistro ka. Halimbawa, sa lisensya na lang, Lisensya, driver's license. It's either you take it or you don't take it. Kung Yeah. ayaw mong magpag-drug test, di Ayaw ba ka mo kumuha ng pag-drug lisensya? test. Yes. Yun, it's Naging requirement. naging requirement. It's a regulation by law. Pero kung at random, that's an affront on the privacy of individual. Pero halimbawa, Secretary, Kasi, alam mo kasi, mayroong sinasabi niyan yung may test dyan yung present present and danger rule or it has the tendency kailangan you should pass the test Oo. bago mo i-impose yung mga ganyang panukala. Panukala. So siguro pwede, halimbawa, ako producer ako, yung aking mga artista, pwede yan, pero kaya lang magkakaroon ako ng random halimbawa, hindi tayo lahat. Kung 10 kayo mga artista, siguro may 5. Random lang yung magkakaroon ng drug test. Pwede yan. Voluntary. Hindi Waiver. pwede compulsory. Pumirma na ka lang ng waiver. Pwede kang mag-waiver. Diba? Mag-waiver ka na lang. Kung gusto mo Hindi, talaga. pero kung Actually- voluntary ka naman, di wala nang waiver. Actually, ito, an example lang, ha? Okay. Ito applicable sa mga artista. Example, yung RT-PCR test. No. Hindi naman compulsory yan. Maraming hindi nagpapa-RT-PCR. Tama. Pero dahil hindi ka tatanggapin na mag-lock-in sa Tama. shooting kung hindi ka mag-RT-PCR. Tama. Tama. So you don't have to impose anything. It becomes part of the Protocol. obligation Or protocol din. or protocol. Pwede yung mga ganun. Pero yung sabihin mo, lahat kayong mga artista, Magpa-drug test yan. magpa-drug Drug test kayo. That's a different story, no? Mali. Yeah, Diba? yeah. You have to Pero you have kasi- to have a law. There must be proper consultation from the public na ito yung batas na ipapairal nyo. Tapos paigtingin na rin talaga ni General Azurin, di ba? Yung PNP, lalo na yung PIDEA, tapos yung mga anti-drugs nila, hulihin na yan. Di ba? Lalo yung mga kemista. Yun ang dapat pinapatay kinukulong pala, Secretary. Di ba? Pero siguro hindi lang sa mga... Actually, tinatawagan ko kanina si Senator Bato kasi siya talaga yung the enforcer during the time of President Duterte. So, ibig sabihin, napagmasid niya lahat ngayon ang mga nangyayari. So, he is now a senator. Apply natin. Try natin, patawag natin. Ito. Meron yan. Oo, makita mo na si Bato. Tawagan, nasabi ko na sa kanyang kanina at nag-promise naman siya last time. Wala naman silang session ngayon Wala Oh, session. So, Di kasi effective. kaninang umaga, nag-jogging daw, sabi nung kanyang secretary. So, pwede natin patawagan. Siguro may ngayong number ba hapon. Meron tayo dyan, Attorney meron. kay Senator Bato? O sige. Oo. Isipin mo, makita mo na si Bato, kakabahan ka na Pero dito, Yeah. Secretary, siguro wag lang tumutok sa movie industry. Siguro lahat ng sektor magkaroon ng para Yes. Kasi alam mo, Maging sa media, okay din ako nagkakaroon lang ng constitutional issue dyan. When the provision on equal protection, Yes, dapat equal pantay-pantay. protection clause, dapat there's no discrimination. So pagka nagpili ka lang ng isang sektor na yun ang applyan mo ng isang regulation, it becomes a violation of the equal protection clause of the law. Siguro lahat di ba? Pati sa police naman, ginagawa nila yan sa PNP. Yeah. Pero Bahagi ng job requirement. ano naman talaga yan dapat naman talaga ipairal yan, pero there must be a proper way of doing it. Now, kung ang ating Pangulo ngayon, sinasabi na naman natin sumusuporta tayo sa kanya, pero pumupuna din tayo kung ano yung bilang citizen of this country, we are also
trying to propose to him that since we are used to a very strong leader, we're expecting him because 31 million people expected him to do. At sinabi naman niya sa kanyang talumpati during his campaign na he will adopt the regulations of Okay, so may number diyan tayo sa desk. Oo, may number na yun dyan. Na-interview ko lagi sa... Okay, after the ito may program. number tayo. So Okay, sandali lang ha. At subukan po natin Sige, na commercial muna makontak tayo. si Senator Bato de la Rosa, commercial mga muna. kababayan. okay, ha? let's have a commercial. Okay, sandali lang ha mga kasama. Orasan po natin sa buong Kapulungan. Alas 2:15 na po ng hapon. Ipa-rush kay Paras. Ipa-rush kay Paras sa RMN DCXL. Okay, samantala mga kasama, ang Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC, siyempre sa Chinese General Hospital po yan, Medical Center, will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life. Regardless of race, social status, and creed, it is just one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 02-8711-4141 local 1202 at hashtag CGHMC Robotic Surgery. Wow. Okay. Very modern. Robotic surgery. Very Very good. very modern Pag ganyan, walang kasablay-sablay yan. equipment. Oo, Ayan, robotic. And that is thanks to our good friend, Dr. James D., philanthropist. Nga pala, Secretary, may hingi ng tulong sa iyo sa legal na ibigay na doon kayo sa atin. Siguro, Sige, Ano-close alam lang naman natin. tayo, this is a public service program. If you need any legal opinion, we'll try inutangan, malaking halaga, inutangan. to come up with our suggestion. Pero may mga ganyan na special Oo. court. May ginawa yan ng Supreme Court Secretary sa mga ganyang utangan. Di ba? Para mas maging mabilis yung ano. Kaya lang, depende sa halaga. kung- halaga. Sa halaga. Meron kasing small claims. Claims court, Small claims court. Yes, Yan, mga 200,000, Pababa. 100,000 pwedeng Oo, pababa. mabilis 200,000. yan Summary proceedings lang yun Oo, summary proceed. Pero kung pataas, iba na yun. Staffa na yun. No? Stapa Stapa, or regular collection. court. Collection of debt. Oo. Collection of debt. May man kasi alam mo, kaya nagkangyayari yan. Marati kasing, alam mo, ang mga Pilipino, akala nila kasi mayroong kasabihan na, wala namang na preso sa pangungutang. But that's just a misnomer. Meron, di ba? Sabi syempre, makukulong ka din dahil hindi naman like if it depends on the nature. Kasi kadamihan dyan, pinapailang ka ng swindling or stapa. Stop pa. Hindi, Secretary, halimbawa, marami ako naririnig na pag pinautang mo na girlfriend mo o boyfriend mo at nangolekta, hindi mo na raw pwedeng kolekta. Tama ba yan? Hindi. Hindi totoo, di ba? Anybody can claim na boyfriend or girlfriend mo ako. Hindi, ginagawang alibay. Hindi, binigay niya sa akin out of love. Saan ba na? Pero- yung bang love, nasusulat ba sa papel? Pero pinaka-importante Diba, pa paano rin. ka mangongolekta, Secretary, kung wala namang kasulatan? Pero importante pa rin, Secretary, Oo. kung talaga magpapautang ka. Sa text message. Yun na, Pwede ba na. yun? Oo, Sa siyempre, text? oo. Ah. Ha? Ang pinakamaganda raw, talagang, alam ba, kung sa text, sinisingil mo, sumagot, hindi, saka nang babayar. Talaga, ina-admit niya na may utang siya. Pwede yun, ano? Kung inaamin niya na may Hindi, utang. aminin ko na sa'yo, yung anak ko na biktima, 26,000 pesos ng quote-unquote boyfriend niya. Boyfriend. Ngayon, pero habang nagsasalita sila, sinasabi ng boy, hindi, utangin ko sa ito, babalik ko sa iyo.
Parang ganon. Hindi, sa text ba? May evidence. Sa text, oo. Yun. Eh, sabi ko nga, pabarangay mo na. That's an evidence. Di ba? Oo. Pero Pero nangangahulugan na meron kayong relasyon, libre na lahat. oo. Di ba? Siguro ang iniisip nun, mayaman naman si Papa. Oo. Wala yung 26,000 bali wala. Bariya, yan, bariya secretary. Kinukundol lang ng papayan eh. Yun. Hindi, pero totoo to. Totoo. Hindi, yun nga. Yung nag-ano sa'yo ng help, yan, nandun kay RJ na Hindi, siguro maganda kaya pwede natin i-discuss yan para baka ganyan din nangyari sa iba nating kababayan. Marami daw. Marami. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga call center. So, Usually, doon ang, wala pa ba ang utangan. ating Wala na butihing siguro, hindi na senador? po. Baka Siguro, busy. sa sunod schedule natin Oo. para mas maganda. Tsaka siguro, isa pang pwede nating interviewin ay si Senator Grace Poe. Yes, You oo. remember, she was the one who filed a resolution investigating itong mga kidnappings and all other kidnapping-related crimes, no? Oo, Pilipino naman yun di ba? See? Si Grace. Grace po. Oh, of course, Ay, Filipino. May Supreme Court Hindi, ruling tsaka yan. napatunayan na ng napatunayan na Korte Suprema. Patunayan na, oh. Oo. Okay. Wala nang kaduda-duda. Bakit ikaw ba nag-question yun? Wala akong sinasabi. Hindi, foundling eh. Bali hindi na-resolve na yun di ba? Oo. May foundling law na. Well, but the law on citizenship or the issue in citizenship, wala pong res judicata dyan eh. Oo. Eh, Ano ba yan? so, Ano yung Hindi, paki-explain niya? explain mo muna yung res walang judicata. res judicata Established. is and it has an end. Res in other words, from time and time again it can be again raised in a proper In a proceeding. proper, correct, in a proper proceeding. Kasi Walang established rule. nagbabago yung status ng citizenship eh. Oo. You can be a citizen now. Tomorrow you marry a foreigner. Your citizen change. Citizenship. So walang hangganan ang binabanggit yan. Walang hangganan. Oo. Yes, Napapalitan niya. Kasi yung citizenship is a political thing. Okay. Di ba? So, pwede mong ano niya. Tama Okay. si Attorney Ricky. Yes. Yes. Okay, at babanggitin ko lang dahil sa kanina nagkaroon po ng ceremonial signing para sa panukalang yung Registration Act at Barangay and SK Elections Postponement Act. Naipasa na ba yung enrolled bills yan. Same registration? Enrolled bills yung kasi ang pipirma yan mismo ang Pangulo, di ba? So kanina ginawa na piyan Hindi sa ka na pala makabili ngayon ng SIM card. Pwede na. Kung hindi ka Paparehistro mo lang. Paparehistro mo. na ikaw ang Paano kung yung ID mo fake? Pwede mong gamitin. SIM. ay May lusot pa rin. may criminal mind. May lusot pa rin. Pwede pa rin kung talagang gustong lumusot. Pero kung mahuli ka naman, di ba na fake yung ID mo, pwede yun. Hindi kasi Yes. pwede mong gawin sa postal yun, di ba? Kasi maganda rito, kaya lumusot ito Secretary Jing, kasi yung unang bersyon na kung saan ay binito ni Pangulong Duterte, kasi nakalagay doon parang mandato rin na bukod sa registration, para kinakailangan i-declare mo yung social media account Yung may noong ganun? bersyon, yung unang bersyon, tinanggal na yan. At tinanggal na. Ang ginawa, basta bibili ka ng SIM card, parehistro mo sa pangalan mo kung ikaw bibili. Hanggang doon lang. In ganun other lang. words, Kaya nga. Oo. O di may butas pa rin. Hindi, pero kahit na, lahat naman ng batas So paano may yung batas, mga nakabili na? Oo. At retroactive ba yan? Hindi, pero hindi mo na mahabol na yan. Pwede. Di ba? Tama. Mahabol na. Ang mawawalan ng parehistro business yan, yung mga troll farms. Di ba? Pero Kasi yun ang maraming... Kung nakabili na sila ng maraming Marami. Oh. Pero sa kabilang banda, Secretary, ako naisip ko lang dito, maganda rin itong yung sa SIM card registration para malaman natin yung mga telcos. Correct. Kung ilang ba yung subscribers nila, mga, di ba? Customer. At siguro para ma-check din ng BIR. Yes. Oh, tama yan. So, doon, pwede yun, doon. At siyempre, para wag din magamit sa mga kung ano-ano mga scam. Yes, oo. Dami na bibiktima niyan. Talking about BIR, parang it always boils down to one issue. Bukas, sa mga susunod, himayin natin yan, Secretary. Pero pinapakaisapan sila sekretary ngayon na talagang magpursiging mangolekta.
Oo. Eh di kolektahin nila yung unang-una. Oo nga, may statement si Dominguez Oo. na talagang kukolektahin, but we'll see. Eh, by the way, na ano ko si siya dito, Habito. Totoo yung sinasabi mo, na baka mag-68. Yung Hindi ko sinasabi. Hindi, sinasabi nila. Sinasabi nila yan ang na usap-usapan. minention lang natin. Posible natin. Posible daw. Well, dapat by this time, alam mo, doon sa panahon ni President Duterte, parating mayroong di ba mayroong May ulat ng bayan. Oo. Parating mayroong ulat sa bayan pag sa gabi. sinasabi nila kung anong mga policy, anong mga nangyayari. Pero dito, panay daw ang cabinet meeting pero walang lumalabas Walang nangyayari. na is it because we have a defective press secretary system? No? Na Hindi, hopefully ma-resolve na yan kasi wala nang chief of staff. Siguro Persami na talaga ang boss. bukas maganda i-discuss din natin ito, yung sinasabi ni dating CJ Artemio Panganiban, at may discuss natin ito Secretary Jing. Kung yung tungkol dito sa BIR at dito kay Pangulong Marcos, can the BIR make the so yung that Marcos issue estate never tax? dies. Ito si Art Panganiban, former Chief Justice, is talking about it. Si former Secretary Pernia is talking about it. Dominguez is pursuing the issue in spite of the fact that hindi na siya Secretary of Finance. Kasi binabagit niya rito initial sabi niya, with due respect, I maintain my opinion that the BIR should advise the public of the status of its collection of the imposed estate taxes. Pati ito, sa Presidente lahat. So, dapat yung BIR nag-update. Talking of ito pa pala, mayroon pa tayong isang issue. If you recall, prior to the assumption of the new administration, mayroong hinuli or mayroong order ang BIR Regional Office against Mega World. Okay. Naalala mo ba yon? Na pinapakolekt yung buwis at ino-order na i-confiscate or i-levy yung mga property dahil hindi nagbabayad ng buwis. That was a big issue. Bakit biglang nawala na lang? At parang bula. Nagkabayaran ba yan or nagkaayusan ba yan? The public wants to know because itong Mega World is in the business of buying property. Hindi naman natin sinasabing masama yun, no? But kung bumibili ka, may capital gains yan. O sino bang nagbabayad ng mga ganun? Baka inaayos lang. So itong BIR particular regional office, I think it's Taguig, based in Taguig. Biglang it died a natural death. So we have to look into that, no? Siguro lahat mag-focus tayo sa kasi sa buwis. Public yan if our government agencies are not doing their job or have been corrupt, ito isa din yan sa obligation nitong ating radio program to expose these people, di ba? Tama. Correct, oo. Kasi kung walang mangyayari, Secretary, maganda man ang mga programa mo, wala ka naman pera na pampondo doon sa mga programa mo, dahil hindi ka nakakolekta ng tama sa buwis, malaking problema yan. Because the government has to survive by its collection. Oo. Pero kung mayroong mga sacred cows, number one, pinaka-sacred cow, sinasabi pa niya, ay ngayon yan lilitisin kasi ako na ang Pangulo. Hindi naman tama yan. Ano na yan final judgment na noon pa lang bakit gusto mong litisin ngayon? Nagpakita ka lang ng pagkatao mo. Ayun. At siyempre, pinag-uusapan din ngayon dahil sa hirap ngayon ng ating ekonomiya at magtutuloy-tuloy yung pag-utang, no? Oo. Ng ating gobyerno. So, at Because dapat
paigtingin yung koleksyon sa buwis. Yes. Ah. Oh, why not collect the 203 billion right away? That Oh. that will alleviate a lot mas- of our people kasi kailangan natin maraming cash eh. Oo. Tama. Hindi, 23 na lang muna. Against the dollars, eh. Maski 23 na lang muna. 23 billion, No, di ba? eh. Kung di kaya yung 203. Hindi, pero kasi may mga pwede tumawad eh. Maging good example ka na lang. Mm. O, Kahit magkano yan, basta pinagbigyan magbayad ka ka. ng Oo, taong bayad. bayan na, sige, ikaw nang... Order, o kahit na piso muna. Hindi naman eh. Hindi, kahit na piso From muna. Para, 203 ang Oh. may may sinasabi dapat 23 lang daw yan. Sige, pwede na Kaya nga, 23. di ba? Tawad na 'yon. Tawad At least na muna. 23 billion, di ba? Oo. Okay, wala na tayong oras. Secretary Jing, ano po ang mensahe niyo po sa ating mga listeners? Mga kababayan at hold on lang tayo. Alam mo itong nagtitiis tayo, nagiging patient tayo. Siguro after the end of the tunnel, we will be able to have our windfall or whatever, no? Okay. Di, Makabutihan natin. Basta ako, Secretary Eli, bawat bagyo, may hinaharap na magandang bukas yan. Basahin mo ito. Ultimately. Ricky. Oo. Okay. Hey, happy 54th anniversary to Taugama P. Skillions Grand Fraternity from Sis RJ Laurea. Ito, At pala si RJ. pati yung mga nakikinig sa atin dito sa sila Doris Francia ng Philippine Star nakikinig sa atin. Philippine Si Star. Sir Jake ng Maderaso ng Philippine Daily Inquirer. Tapos si Bukal Peter Castillo ng Quezon nakikinig din po sa atin. Oh, malayo Quezon. Borneos pa siya. Magandang hapon po sa inyo lahat at maraming pong salamat na pinaunlakan nyo kami sa